Masarap ang pakiramdam ni Sam nang umalis ang lason sa kanyang katawan. Pinakiusapan siya ng dalaga na mag-ingat sa susunod at huwag ilantad ang sarili sa mga kagat ng mga nilalang na ito. Tumayo sina Maggie at Siri at pinag-usapan ang katotohanang nawawala si Irina at matagal nang nawala. Napagtanto nilang tinawag siya ni Sam at nagseselos. Tinanong ni Maggie si Siri kung bakit hindi niya ito tinawagan, kung ano ang nangyari sa pagitan nila noong nakaraan. Sinabi ng prinsesa na walang nangyari, tinutulungan lang niya itong malutas ang ilang mga problema. At saka napaluha ang nakababatang kapatid. Nalungkot siya dahil hindi siya tinawagan ng bida, ngunit sinabi ni Maggie na huwag magalit, dahil hindi pa siya natatawagan noon, hindi katulad nila. At pagkatapos ay lumitaw si Irina, ang pawis ay umaagos sa kanyang noo at siya ay nawala ng hininga. Tinanong ni Siri kung ano ang ginawa nila sa bida. Hindi nakasagot ang dalaga dahil may lason ito sa katawan ni Sam sa bibig. Nagpatuloy sa pagtatanong ang mga babae, ngunit hindi pa rin nakasagot si Irina. Kaya't nilunok ng dalaga ang laman ng kanyang bibig, napangiwi, at nakasagot. Medyo nabara ang lason sa lalamunan ko at kinailangan kong lumunok ng maraming likido. Lumapit si Maggie kay Irene at naamoy ang bango mula sa kanyang bibig. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at naalala kung paano niya nalasahan ang lasong ito na nakaimbak sa katawan ng bayani. Ang mga zombie ay patuloy na gumala sa laboratorio sa paghahanap ng bayani. Lalong gamaan ang pakiramdam niya, hindi na siya inabala ng braso niya. Nakatulong talaga ang paglabas mula sa lason. Nagtakbuhan ang mga zombie patungo sa bida para sunggaban siya. Pinalibutan nila siya at inihanda na kainin ang kanyang utak, ngunit bigla silang napunit ng isang puwersa ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Nakaramdam ng lakas si Sam sa buong katawan niya at lalo na sa braso niyang nasugatan. Naisip ni Sam na sayang hindi niya naisip kung paano maalis ang lason kanina, lalo pat nauugnay ito sa kanyang main game skill ng charisma. Susunod, nakita ni Sam ang isang artifact ng laro sa anyo ng isang bato sa sahig. Tila, ito ay napakamahal at naglalabas ng maraming mahiwagang enerhiya, na hindi gaanong pakinabang sa kanya sa mundo ng larong ito. Nagpasya siyang ipagpalit ang artifact para sa isang bagay na mas kapaki-pakinabang para dito samantala. Si Samantha ay patuloy na tumakbo palayo sa mga sangkawan ng mga zombie na humahabol sa kanya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit hindi sila natapos. Bawat minuto ay mas marami sila at kailangan niyang tumakbo. Habang tumatakbo palayo, natapilok siya at nahulog. Wala na siyang oras para makabawi at magsimulang tumakbo. Ang mga zombie ay sumusulong. Para bang nagkataon, may lumipad na granada sa umpukan ng mga zombie. Isang napakalaking pagsabog ang nagpapaliwanag sa silid. Lumipad sa lahat ng direksyon ang pulang likido mula sa katawan ng mga zombie. Nawala ang usok at nagtaka si Samantha kung sino ang nagligtas sa kanya. Sumilip siya sa usok at may paparating na bagong batch ng mga zombie. Isang bayani ang lumitaw, na may hawak na isang malaking machine gun sa kanyang mga kamay at isang sinturo ng malalaking caliber cartridge na nakasabit sa kanyang balikat. Sinabihan niya ang batang babae na Doc, at siya mismo, nang hindi pinakawalan ang gatilyo, ay nagsimulang sunugin ang buong clip patungo sa naglalakad na patay. Ilang daang mga bala ang nagpaputok sa mga zombie. Lumamig ang machine gun at nawala ang usok. Ang mga zombie ay walang pagkakataon na makatiis ng ganoong bilang ng mga putok. Patay silang nakahiga sa sahig. Nagdagdag si Sam ng isa pang magaan na bato sa alkansya sa imbentaryo ng laro. Alam ni Sam na ang mga batong ito ay magiging kapaki-pakinabang pa rin sa kanya, dahil napakamahal ng mga ito sa tindahan ng laro. Tinanong ni Samantha kung saan niya nakuha ang machine gun, dahil hindi niya ito dala mula sa shelter. Sinabi ni Sam na natagpuan niya ito sa lab sa sahig sa itaas. Nabanggit ng batang babae na kung mayroong gayong sandata dito, kung gayon hindi lahat ay napakasimple sa gusaling ito at sa mga eksperimento na isinagawa dito. Sinabi ni Sam na malinaw na alam ng mga may-ari ng complex na ito na hindi ganoon kaligtas ang kanilang eksperimento, kaya mayroon silang bodega ng mga armas. Tinanong ng dalaga kung gustong sabihin ni Sam na hindi aksidente ang zombie apocalypse, at naplano na ang lahat ng ito ng maaga. Sumagot ang bida na hindi niya matiyak, ngunit malapit na sila sa room 308 at makakahanap na sila ng mga sagot sa kanilang mga katanungan,
kaya't lumapit sila sa tamang silid at naghanda na pumasok. Sinabi ni Samantha na sasakupan niya ito, ngunit kailangan pa rin niyang mag-ingat. Hindi nakasara ang pinto, at hinayla ni Sam ang hawakan at bumukas ang pinto. Nang tuluyang bumukas ang pinto, na-trigger ang bitag at naputol ang lubad. Isang dosenang matutulis na talam ang lumipad sa bayani ng napakabilis. Salamat sa kanyang magandang reaksyon at pisikal na pagsasanay, nagawa ng bayani na iwasan ang mga lumilipad na kutsilyo. Akala niya ay naipasa na ang depensa at malinaw ang landas, ngunit naramdaman niya ang malamig na bar aisles ng baril na damaykit sa kanyang templo at humila ang gatilyo. Hiniling ni Sam na huwag siyang barilin dahil hindi siya pumunta rito para magnakaw ng kahit ano. Ang isang maliit na kopya ni Lena, ang batang babae na may double-barreled shotgun, ay ibinaba siya at sinabi na kung hindi siya isang zombie, kung gayon hindi siya sasaktan. Sinabi ni Sam na talagang hindi siya zombie at nagpasalamat sa kanyang pagpapasya. Tinanong ni Samantha kung bakit parang nakababatang kapatid ni Lena ang dalaga kung may kambal daw itong kapatid. Tinanong ng dalaga kung kilala ba talaga nila ang kapatid niyang si Lena. Nabalitaan ni Sam mula kay Lena na patay na ang kanyang kapatid, kaya inakala niyang ito ay isang maliit na zombie tulad ng nakita niya sa incubator, mas matanda lang ng kaunti. Hindi nagustuhan ng kapatid na babae kung paano nagpasya ang bayani na subukan ang kanyang pagkatao. Sinabi niya kay Sam na kung hindi siya titigil, ang baril nito ay tutulong sa pag-alis ng kanyang ulo sa isang lugar sa labas ng kanyang ulo. Nagsimulang sabihin ni Sam na pumunta sila dito sa isang tip mula sa kanyang kapatid na babae, na nagsabi sa kanila tungkol sa source code na kailangan para sa antidote. Sinabi ng kapatid na may pagkabigo na impormasyon lamang ang gusto ni Lena at hindi upang iligtas ang kanyang kapatid. Sinabi ng batang babae na ang kanyang pangalan ay Inga, at matagal na niyang ipinagtatanggol ang silid na ito mula sa mga pag-atake ng zombie. Sinabi ni Samantha kay Inga na sigurado ang kanyang kapatid na si Lena na patay na ang dalaga. Sinabi ni Inga na hindi iniisip ng kanyang kapatid na siya ay patay na, ngunit sana ay siya na. Tinanong ni Sam kung bakit napakaliit ni Inga kung kamukha niya si Lena. Sabi ni Inga, dahil daw sa mali ang paghahanda ng antidote, nabawasan ang kanyang katawan at naging ganito ang kanyang hitsura. Napansin ni Sam ang dibdib ni Inga at tinanong kung sa tingin niya ay nasa hustong gulang pa rin ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Sumagot siya na ang kanyang mga suso, bukod sa iba pang mga bagay, ay naging 3 beses na mas maliit kaysa sa kanila. Nagulat si Sam sa impormasyong ito. Na-imagine niya kung ano ang hitsura nito bago bumaba ang katawan nito at nagsimulang tumulo ang bibig. Ngunit mabilis siyang natauhan ni Samantha na may suntok sa ulo gamit ang mekanikal na kamay nito. Sinabi ni Inga na mula pagkabata ay nalampasan niya ang kanyang kapatid sa lahat, pag-aaral, relasyon, karera. Kung tutulungan daw siya ni Sam, hahayaan niyang i-enjoy niya ang kanyang katawan hindi lang sa panaginip. Sinabi ni Sam na masama ang tingin niya sa kanya, at hindi siya tutulungan nito, dahil inalok niya ang kanyang katawan bilang kapalit. Hindi alam ni Samantha kung ano ang sasabihin dito, dahil pinag-aralan na niya ang bida at alam niyang hit on target ang offer ni Inga. Hindi naman daw makatanggi si Sam sa dalaga at tinanong kung paano niya ito matutulungan. Siya ay sumagot na ang kanyang layunin ay dapat na ang kanyang layunin din, dahil ang antidote ay ibabalik sa kanyang dating hitsura at siya ay nalulugod. Tinanong ni Samantha kung paano binalak ni Inga na gawin ang antidote at kung ano ang kakailanganin para dito. Sumagot siya na kailangan niya ang maternal genes ng mga zombie para malikha ito, na wala siya noong huling pagkakataon. Sinabi niya na mayroong 3 pinakaunang mga paksa ng pagsubok kung saan ang mga katawan ay inilagay ang impeksyon. Sila ang naging unang zombie. Tinanong ni Sam kung nasaan na ang 3 at kung ano ang kailangang gawin. Sinabi ni Inga na ang lahat ng kinakailangang impormasyon ay nakaimbak sa computer, ngunit ito ay protektado ng password, at kung ang maling password ay muling ipinasok, ang computer ay masisira sa sarili. Tinanong ni Sam kung anong mga pagpipilian sa password ang maaaring mayroon at kung saan hahanapin ang mga sagot. Ang password para sa computer ay ang kaarawan ni Lena, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi naaalala ni Inga ang petsang ito. Nagtanong si Samantha kung paano napunta sa computer na ito ang password na nauugnay kay Lena. Ang password ay itinakda ng ama ni Lena, na isa sa mga lumikha ng proyekto.
Sinabi niya ang tungkol sa password isang sandali bago siya namatay mula sa isang impeksyon na siya mismo ang lumikha. Tinanong ni Sam kung paano hindi niya malalaman ang petsang ito dahil imposible. Sinabi ng batang babae na matagal na niyang napagpasyahan na kalimutan ang lahat ng minsang nakakonekta sa kanila, dahil palagi niyang sinubukan na saktan siya sa pagkabata. Tinanong ng bida kung bakit hindi pa rin siya pumunta sa kanyang kapatid at tinanong ang kanyang petsa ng kapanganakan. Kung ito ay napakahalaga para sa sangkatauhan, o dahil sa mga karainan sa pagkabata, nagpasya siyang mamatay at patayin ang lahat. Sinabi ng dalaga na hindi siya makalabas all this time, dahil bukod sa mga zombie, may isang Class B na zombie na naglalakad sa paligid ng gusali, na dudurugin silang lahat ng hindi man lang nangungulit. Sinabi ni Sam na gusto niyang gumawa ng mga pampasabog, ngunit kailangan niya ng mga materyales para gawin ito. Sinabi ni Inga na mayroong paputok, ngunit upang sirain ang isang B-rank na zombie, kailangan itong paputukin mula sa malapit na hanay. Sinabi ni Sam na siya ay isang lalaki at magagawang maakit siya hanggat maaari. Isang napakalaking zombie ang gumala sa paligid ng gusali, bitbit ang bangkay ng isang batang bagong naging zombie sa kamay nito. Sinimulang tawagan siya ni Sam. Narinig niya ang boses ng isang lalaki at naging interesado siya. Ipinatawag niya siya gamit ang kanyang charisma skill para mawala ang kanyang ulo sa lalong madaling panahon, parehong literal at matalinghaga. Ang malaking halimaw ay sumugod kay Sam. Hindi siya gumalaw sa kinatatayuan. Mahigpit na hinawakan ng zombie ang bida gamit ang dalawang kamay, ngunit may nangyaring mali. Ito pala ay isang shadow clone na nilikha gamit ang magic. Ang clone na ito ay naglalaman ng malaking explosive charge sa loob. Nagkaroon ng pagsabog, lumipad ang apoy at dugo sa lahat ng direksyon. At mula sa halimaw ay nahulog ang isa pang mahiwagang artifact mula sa koleksyon ng mga pinakamahal. Kinuha ito ni Sam at natutuwa na gumana ng eksakto ang plano niya. Tinalakay ng mga batang babae ang bayani, na sinasabi na sa kabila ng katotohanan na siya ay puno ng mga lihim, siya ay mapagkakatiwalaan. Siya ay isang mabuting tao. Sumakay ang mga bayani sa kotse at tinungo si Lena, na naghihintay sa kanila sa kanyang ospital. Pagbalik nila, may good news daw sila para sa kanya. Hiniling ni Samantha na tumahimik si Sam dahil napansin niyang nagpapahinga si Lena. Natutulog nga si Lena sa sofa sa kanyang opisina. Wala siyang suot na robe, at itinaas ang palda niya para makita ang pink niyang underwear. Sinabi ni Sam na kailangan niyang magising ng mabilis at tanungin ang kanyang petsa ng kapanganakan, dahil napakahalaga nito. Sinabi ni Inga na titiisin niya ito hanggang umaga, dahil pagod din siya at hindi maghahanap ng panlunas ngayon. Napakakakaibang kapatid, naisip ni Samantha. Samantala, nakaramdam na naman ng pananakit si Sam sa kanyang braso. Sinabi ni Sam na ang virus na naman ang gumagaling sa kanya. Tinanong ni Samantha kung ano ang kailangang gawin para matulungan siya. Sinabi ni Sam na alam niya ang isang paraan na nakatulong na sa kanya, ngunit nangangailangan ito ng paghahanap ng ilang kamakailang naging zombie para mapalapit siya sa kanila. Sinabi ng batang babae na nawasak niya ang lahat ng mga zombie sa gusaling ito, at ngayon ay hindi na sila makakahanap ng mga zombie. Hiniling ni Sam kay Samantha na tulungan siya, ngunit sumagot siya na hindi siya papayagan ng kanyang battle suit. Sumagot si Sam na ang suit ay nasasakop ang lahat para sa mga sitwasyon kung saan kailangan niyang pumunta sa banyo, o para sa isang emergency tulad ngayon, mayroon siyang isang buton sa likod ng kanyang leeg upang muling i-configure ang suit. Lumapit si Samantha sa kanyang leeg at dinama ang butones doon, pinindot ito. At sa katunayan, ang lahat ng mga intimate na lugar ay napalaya mula sa suit. Nahihiya siya dahil sa alaala niya ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Sam na walang damit. Inilagay ni Sam si Samantha sa tabi ng kama kung saan natutulog si Lena, inilagay ang itaas na bahagi ng kanyang katawan sa kama, at nagsimulang magtrabaho sa pagpapalabas ng virus mula sa kanyang katawan. Mahimbing ang tulog ni Lena at hindi narinig ang mabibigat na paghinga ni Samantha, na nagtakip ng kumot sa bibig. Hiniling ni Sam na pasensyahan siya para hindi magising si Lena ng malalakas na tunog. Nasiyahan si Sam sa proseso. Napabuntong hininga si Samantha. Masarap ang pakiramdam niya at the same time nahihiya na naging laruan lang siya. Inilabas niya ang lason sa kanyang katawan diretso kay Samantha.
Naramdaman niyang pinupuno ng lason ng zombie ang kanyang katawan, at sa isang segundo ay nagsimula siyang kumilos na parang isang halimaw, at kinagat pa niya si Sam sa balikat sa pamamagitan ng damit nito. Hindi raw siya tutol sa mga ganitong laro, at na-turn on pa ito sa kanya. Humingi ng tawad ang dalaga. Hindi niya maintindihan kung paano kinuha ng kakaibang puwersa ang kanyang kamalayan. Sinabi ni Sam na ayos lang, ngunit kung gusto niyang gumawa ng mga pagbabago, magagawa niya ito. Sinabi ni Samantha na pakiramdam niya ay gising si Dr. Lena at naririnig niya ang lahat. Sinabi ni Sam na ayos na ang lahat at parang bata siyang natutulog dahil sa pagod pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Napansin niya ang kanyang napakarilag na figure, at naisip na hindi niya taut-utol na subukang iwanan ang kanyang lason sa dalawang babae ng sabay. Sa totoo lang, hindi tulog si Lena, pero nakaramdam siya ng awkward na aminin ito at iniistorbo ang dalawa. Madilim pa kaninang madaling araw. Nagnilay-nilay si Sam, initun ang kanyang panloob na enerhiya upang sa isang emergency ay mas mabilis niyang mailapat ito o ang pamamaraang iyon. Hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin, dahil ang kaligtasan ng mundo ay nakataya, at ang kanyang isipan ay kailangang maging malinaw. Upang magsimula, nagpasya siyang maglakad-lakad, upang mapag-isa sa kanyang mga iniisip. Bigla siyang nakakita ng isang batang babae, naisip na ito ay si Dr. Lena, at nagpasya na puntahan siya at itanong kung ano ang susunod na gagawin. Lumapit ito mula sa likuran at niyakap siya. He decided to tease her, but I realized na may mali. Ang babae ay mas malaki kaysa kay Sam. Tinanong niya ito kung kailan siya lumaki. Sinabi niya na ito rin ang epekto ng maling antidote sa virus. Napagtanto ni Sam na hindi si Lena, kundi si Inga, na ang katawan ay kumukuha ng maliit at pagkatapos ay isang malaking hugis. Sinabi ng batang babae na ito ay normal. Ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabago sa laki, at walang magagawa tungkol dito hanggang sa lumikha siya ng isang antidote sa virus. Sinabi ng batang babae na kung sasabihin niya sa kanya ang sikreto ng kanyang panlaban sa virus, gagantimpalaan siya nito. Sinabi ni Sam na hindi niya alam kung bakit, ngunit tinatanggihan ng kanyang katawan ang virus. Ibig sabihin, pagkatapos ng impeksyon, kailangan lang niyang palabasin ang impeksyon sa pamamagitan ng isa pang butas ng lalaki upang bumalik sa normal, tanong ni Inga. Sinabi ng batang babae na hindi siya taut-utol na bigyan siya ng gayong tulong upang manatiling buhay ito hanggat maaari. Habang nag-uusap sila, dumating si Lena mula sa likuran. Tinanong niya si Inga kung paano nangyari na siya ay buhay pa. Tinanong ni Inga kung ano ang mas ikinadismaya ng kanyang kapatid. Ang katotohanan na ang taong nagustuhan niya ay sinusubukang makipag-ugnayan sa kanyang kapatid na babae. O ang katotohanan na ang kanyang kapatid na babae ay buhay pa. Hiniling ni Sam sa mga babae na maging mas palakaibigan dahil magkamag-anak sila. Dalawang babae ang umatake sa kanya. Parang anumang segundo ay pwede na siyang mamatay dahil sa hindi niya inanyayang komento. Sinabi ni Inga na walang saysay ang pag-aayos ng mga bagay at hiniling kay Lena na sabihin ang petsa ng kanyang kapanganakan upang ma-unlock ang computer ng kanyang ama. May larawan ng isa sa mga kapatid na babae sa computer. Tinanong ni Lena kung sinabi ng kanyang ama na ito ang petsa ng kanyang kapanganakan. Sinabi ni Inga na sinabi lang niya ang petsa, at napagpasyahan niya na ito ang petsa ng kapanganakan ng kanyang pinakamamahal na anak na babae. Nakinig si Sam sa usapan ng magkapatid na babae at naunawaan niya na napakahirap na magkasundo sila. Sinabi ni Lena na ang mas ikinagulat niya kaysa sa pagkamatay ng kanyang ama ay hindi naaalala ni Inga ang petsa ng kanyang kapanganakan. Sinabi ni Lena na, hindi tulad ng kanyang kapatid, naalala niya ang kanyang kaarawan at inabot ang computer. Sinubukan siyang pigilan ni Inga, sinabi na kailangan niyang ipasok ang petsa ng kapanganakan ni Lena at isang pagkakataon na lamang ang natitira upang maipasok ang password. Sinabi ni Lena na alam niya ang kanyang ginagawa at hindi na kailangang makialam. Ipinasok niya ang inaasahang password, na petsa ng kapanganakan ni Inga. Isang larawan ang lumabas sa screen ng computer ng dalawang magkapatid na babae na nakatayo sa tabi ng kanilang ama. Nagulat si Inga na ang password ay ang petsa ng kanyang kapanganakan, hindi ang kanyang kapatid na babae. Sinabi ni Lena na bilang isang bata, mali ang impresyon niya sa ugali ng kanilang ama sa kanyang mga anak na babae,
dahil mainit ang pakikitungo nito sa kanya upang hindi makaramdam ng kababaan si Lena kumpara kay Inga. Isang araw, narinig ni Lena ang sinabi ng kanyang ama na itinuturing niyang henyo si Inga na magpapabago sa mundo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Inga. Hindi niya alam na all this time ay nag-iisip siya ng masama tungkol sa mga mahal niya sa buhay. Nang kumalma siya, sinabi niya na kahit totoo ang lahat ng ito, hindi nito binago ang mga paghihirap na naranasan niya sa pagkabata. Sinabi ni Lena na hindi siya interesado sa kanyang mga haka-haka, at ngayon ang tanging mahalagang bagay ay upang mahanap ang mga unang paksa ng pagsubok at lumikha ng isang antidote. Na-block ang lahat ng data sa 30 na pasyente. Nagulat ang lahat dito. Wala namang ibang inaasahan si Inga sa kanyang ama. Malaki ang halaga sa kanya ng impormasyong ito. Kailangan nilang maghintay ng hindi bababa sa 48 oras para ma-unblock ang pagharang. Natuwa lang si Sam dito. Maaari silang magpahinga, at sa hinaharap ay isang malubhang labanan ang naghihintay sa kanila. Sa kanyang mga salita, idinagdag ng elder na mayroong magandang paliguan sa kalusugan dito. Siguradong may ipinapahiwatig siya. Napagtanto kaagad ng ating bida ang ipinahihiwatig ni Mrs. Inga. Masaya siyang makatanggap ng tulong mula sa gayong kagandahan. Naikuyong ni Lena ang kanyang mga kamao dahil may binabalak na masama si Sam sa kanyang kapatid. Siguro isang uri ng kawalang hiyaan. Wala pang isang segundo ang lumipas bago nagsimulang tanggihan ni Sam ang kanyang mga salita, na tinawag na biro ang nakaraang dialogo. Siya ay labis na natakot at nagpasya na tumakas bago siya magkapira-piraso, at idinagdag na ang mga kapatid na babae ay dapat makipag-usap sa kanilang sarili. Hindi makapaniwala ang matanda na ang kanyang Lena ay maaaring maging gaaman sa mga gwapong lalaki bilang isang bulgar na babae. Ang umaapoy na sigarilyo ay naglalabas ng mga ulap ng usok, at ang kagandahan ay buong lakas na sinusubukang kumbansihin siya na hindi niya sinabi na gusto niya si Sam, at na magagawa niya ang lahat ng gusto niya, ngunit si Lena mismo ay matutulog na. Tuldok. Tuwang-tuwa ang batang babae na inalis ng kanyang kapatid na babae ang lahat ng pinakamahalagang bagay mula sa kanya sa buong pagkabata niya, ngunit narito ang lahat ay magiging kabaligtaran. Samantala, nakita ni Brother Sam ang mismong bathtub na binanggit ni Inga, ngunit hindi niya sinabi na ito ay magiging napakaganda. Habang ang mga batang babae ay nagtatalo sa kanilang sarili, at ang post-apocalyptic na buhay ay umuusok sa labas ng bintana, sinubukan ng bayani ang lahat ng kanyang lakas upang tamasahin ang paliguan. Natapos ang kanyang optimismo nang mapagtanto niyang wala siyang makakasama sa higanteng bathtub na ito. Ngunit ito ay hindi isang problema sa lahat, hanggat mayroon kang maraming mga card na may mga beauty sa kamay, na palaging darating upang iligtas sa mahihirap na oras, tulad ng ngayon. Biglang dumulas ang kanyang kamay at tila nahulog ang kanyang pinili sa paboritong magi ng lahat. Ang ikinaalarma niya ay baka mabasa ang card sa ilalim ng tubig, na hindi magandang bagay. Kasunod ng pagbagsak ng card, lumitaw ang aming kagandahan, iba ang hitsura. Hindi namin siya maalala ng ganito. Sa gayong mga pananamit ay tunay siyang maganda, at natutuwa siya na dumating na ang kanyang turn. Nagulat din siya katulad namin. Siya ay nagkaroon ng kamalasan na makilala ang isang napakarilag na babae sa halip na ang kanyang karaniwang Meg, ngunit wala siyang oras para doon. Baka ma-offend daw siya kung pipiliin niya lang ang nakababatang kapatid niyang si Siri at Irene. Hanggang ngayon, hindi niya maalis ang paningin sa harap ng kanyang mga mata, at tinanong sa dulo kung gaano katagal ang nakalipas nagpasya siyang baguhin ang kanyang imahe. Tunay na isang Diyosa, hindi ako tumitigil sa paghanga sa mga kurba at anyo na ito. Well, to the point, sa katunayan. Nagpasya lang siyang sumubok ng bago, at ano? Hindi niya ito gusto. Napakamot siya sa labi at tinanong kung siya mismo ay may napansing kakaiba sa ibaba. Napabuntong hininga siya dahil sa view sa ibaba, at totoo nga noong una ay hindi niya pinapansin si Sam Jr. Nang walang karagdagang ado, nagsimula siyang lapitan ang gwapong lalaki upang gumawa ng isang bagay na hindi kapanipaniwala. Habang nag-e-enjoy siya sa paliligo, at hindi lang, may pumasok na babae sa paliguan at tinawag siya. At narito ang aming Inga. Siya ay napakahanda para sa pulong na ito na pinalaki pa niya ang kanyang singsing at nakakita ng angkop na swimsuit. Wala pang isang segundo ang lumipas, at tumatalon na siya sa tubig na parang bomba,
at hindi maintindihan ni Sam kung ano ang ginagawa niya doon at kung anong damit ang suot niya. Unti-unti siyang nilapitan at tinanong kung bakit hindi siya marunong lumangoy sa ganoon kalamag na bathtub. Bilang tugon, nakatanggap siya ng kakaibang hilanghing mula sa kanya. Wala na siyang masabi sa kanya. Talagang umaasa siya na ang kanyang kaibigan ay hindi nagsimulang mag-isip ng anumang masama para sa kanyang sarili. Ang mga diskarte ni Maggie ay nagpahirap sa kanya, at nang hindi nag-iisip, sinabi niya na mas gusto niya. Hindi niya gusto ang mga salitang ito, dahil patutunayan niya na ang lahat ng kanyang estado ay perpekto. Susuko na si Sam, nasa limitasyon na niya, at palapit ng palapit ang nurse. Nagkaroon ng napakalaking pagsabog na hindi makapaniwalang ikinagulat ng nakatatandang kapatid. 2 araw na ang lumipas mula noong mahirap na sitwasyong iyon, at dapat ay na-unblock na ang data sa mga unang pasyente. Ang kanilang unang target ay isang magandang propesor, na may blood type 0, taas na 167 sentimetro, na may compatibility sa virus na higit sa 70%, timbang na 48 kilo, at ang kanyang pangalan ay Lisa. Nagulat si Sam na ang una nilang pasyente 0 ay isang guro, at napakaganda noon. Nakilala na ni Inga si Lisa noon, dahil siya mismo ang nagboluntaryong tumanggap ng sponsorship para sa paggamot sa mga estudyante, ngunit hindi man lang siya nang ahas na umasa na siya ang pipiliin. Noon nagtanong ang bida kung saan nila siya hahanapin, kung saan siya naisip. Sinabi niya kaagad na ang mga bagong paksa ng pagsusulit ay maaaring magkaroon ng maraming epekto, kung saan ipinagpatuloy nila ang kanilang mga aktibidad. Ang lahat ng ito ay humahantong sa katotohanan na malamang na mananatili siya sa kanyang katutubong trabaho, at doon nila siya hahanapin. Si Samantha ay sinisingil ng hindi natitinag na enerhiya, dahil alam nila kung saan sila pupunta, kaya walang oras upang tumakbo. Napansin ni Sam ang kanyang enerhiya. Masyadong mabigat ang kanyang paghinga, namumula ang kanyang mga mata. Siguradong may mali sa kanya. Bigla niyang inatake ang bida. Napagtanto niyang inaatake na naman siya nito, ngunit paano ito mangyayari? Siya mismo ang nagpagaling sa kanya. Hindi natuwa ang kapatid na nakatayo sa isang tabi ang magkapatid na babae at hindi pinapansin ang mga nangyayari rito. Tumugon si Lena sa pagsasabing nanatili pa rin ang virus sa katawan ng mabangis na si Samantha, ngunit patay na ito, ibig sabihin ay walang masamang mangyayari sa kanya, isa lang. Isa lang ang kailangan niyang gawin, at iyon ay ang tulungan siya sa tuwing kailangan niya ito. Well, kung ganoon ang kaso, hindi siya maaaring tumanggi sa kanya o sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay para sa kapakanan ng pagliligtas ng sangkatauhan. Isa lang ang dahilan kung bakit siya nag-iingat, at iyon ay ang sobrang mga manunood ay sobrang sobra, at ito ay napaka-awkward. Nakahanap agad ng dahilan si Inga. Tila kailangan niyang tingnan ang buong proseso para mas malaliman pa ito. Simple lang si Lena. Ito ang kanyang opisina, at lahat ay dapat umalis dito maliban sa kanya. Hindi kayang makipagtalo ni Samantha sa sinuman. Isa lang ang gusto ng kanyang animal instinct. Pumayag man ito ay hindi napigilan ng kapatid ang sarili at maalis ang excitement. Hindi nagustuhan ng dalaga ang galaw ng kanyang kapareha, at saka, hinaharangan nito ang buong view. Galit na galit siya. Ano ito? Si Inga ay naging isang operator. May makakatulong ba dito? Kung tutuusin, nasa ganoong estado si Samantha na hindi ganoon kadaling pigilan siya. Nakita ni Lena na dahilan lang ito para sumama, maging ang kanyang mga pisngi ay umilo. Mga babae ito, hindi rin nakayanan ni Inga ang gayong masamang gawain, at agad na pinapunta ang kanyang kapatid na babae upang kainin ng isang halimaw. Isang halimaw sa kama, ngunit hindi niya inaasahan na maghihintay siya sa sopa na ito, ngunit hiniling lamang niya sa kanya na tulungan siya. Maayos ang takbo ng lahat sa una, ngunit nang matapos niya si Samantha, lumipat siya sa pangalawa, at masaya lang siya. Laging makakahanap ng dahilan si Kuya para linisin ang katawan ng kanyang mga kasama. Ano kayang mangyayari sa kanila kung hindi siya? Namangha si Inga sa eksperimentong ito. Nakuha niya ang napakaraming kinakailangang impormasyon. 2 oras na ang lumipas at 2 ang na-knockout. Sa bawat oras, ang halimaw sa kama ay nanalo sa ilalim ng hindi pantay na mga kondisyon. Ginawa niya ito sa mga batang babae, at ngayon ay sinabi niya na siya ay pagod at lumabas upang magpahangin. Dito,
ang kanyang kapayapaan ay ginulo ng matanda, na sa simula pa lang ay akala niya ay hindi na niya mahuhuli si Lena sa kawit. Mahabang kwento ang lahat, ngunit kailangan nilang sumama kay Samantha para mahanap ang Patient Zero, at paano niya ito matutulungan sa isang emergency. Sinabi niya na kung magmakaawa siya sa kanyang mga tuhod, magboluntaryo siya at sasama sa kanya. Pero paano kaya, tanong niya, bakit kailangan niya ng ganoong maliit na bagay? Mas mabuting huwag kang magbiro sa kanya ng ganoon, at mas mabuti pang itikom mo ang iyong bibig. Ang maliit na brat na ito ay maaari pang i-shoot off ang iyong mga bola at wala kang makakalaban. Sa kanyang mga kilos, ipinakita niya na kahit sa ganoong katawan ay kaya niyang sakal ang isang malusog na lalaki. Dito, ang bayani ay hindi gaanong matapang at hiniling sa kanya na huminto, dahil ang baril ay maaaring pumutok. Ang bala ay lumipad palabas ng bar aisle sa bilis ng kidlat at nabasag ang tasa, kaya hindi nasugatan si Brother Sam. Hinaypa niya ang usok mula sa bar aisles, sinabi sa kanya na sa halip na magsalita ng walang kaparirikan, dapat na lamang niya itong isama. Dito, wala siyang masabi, wala siyang choice, kaya isa lang ang sagot sa kanya, oo. Lumipas ang gabi, at malapit sa akademya, ang buhay ng mga patay ay kumukulo, kakaibang nakatayo sa isang bantan. At ang kakaiba ay sa lahat ng sulok ng mundo na may mga zombie, naglibot sila at kanya-kanyang pwesto, at hindi tulad dito. Ganoon din ang napansin ng kapatid, na madalas niyang napapansin na malayo ang kanilang lalakarin sa isa't isa. May sagot siya dito. Ang katotohanan ay ang isip ng eksperimentong sample, kaya na magsalita ang ina, ay nais na bumalik sa nakaraan, at ang mga zombie mismo ay nahulog sa ilalim ng kontrol nito at sumunod sa kanya. Naisip ni Sam na kailangan nilang pumasok sa locker room at nakawin ang Patient Zero. Hindi ganoon ka-simple. Sinabi ni Inga na kung guluhin nila ang kapayapaan ng pangunahing isipan, ang buong pugad ay magdudulot ng pagkasira dahil ito ay makaramdam ng banta. Sakto, isang hindi pamilyar na zombie ang halos pumasok sa teritoryo, na hindi nila pinapasok sa lugar ng ina. Sa sandaling pumasok ang zombie sa teritoryo, ang lahat ay tumungo sa kanya, at ang lahat ng ito ay dahil lamang sa kanilang mga chips ay kalahati ng presyo ng mga nasa ibang akademya. Ikinagulat nito ang guwapong lalaki, dahil kapag lumipat sila ay gagawa sila ng kaguluhan na makakasira sa buong plano. Noon niya iminungkahi na lapitan ang bagay ng matalino at gumawa ng mas makatwirang plano. Samantala, isang boses ng babae ang nag-aalalang nagsalita, nag-iisip kung mahuhuli silang dalawa sa paggawa nito. Ito ang dalawang babaeng zombie na nagpasya na lumikha ng isa sa kanilang pag-aaral dahil sa pangangailangan. Biglang nakialam si Sam sa kanilang mga gawain, napansin niya na ang dalawa ay gumagawa ng isang kakilakilabot na bagay, at kung sino man ang nakapansin, siya ay nagtanong. Napansin ng isa sa mga namatay na tao ang isang guwapong mukha sa kanya, na agad namang ikinagulat niya. Tumalon ito sa kanya at hiniling na lumabas. Hindi niya laging makikilala ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Nagulat siya na ginagawa ito ng henerasyong ito kapag hindi sila magkarelasyon, pero kapag nakakakita sila ng mga gwapong lalaki, pinagtatawanan sila. Ilang saglit lang at nagpapahinga na ang mga babae sa lupa. Tila nahirapan sila, ngunit nakahanap siya ng mga damit para sa kanyang sarili at kay Inga, na magsisilbing pagbabalat kayo para sa kanila sa ngayon. Ngunit sa sandaling tumingin siya sa maliit, nagulat siya sa kakaibang hitsura nito, na malinaw na nagbigay sa kanya. Hindi ito naging problema sa kanya. Ito ay mainam para sa mga walang utak na zombie at hindi makikialam sa anumang paraan. At saka, natapos na nila ang una at pinakamadaling bahagi ng plano. Dumiretso na sila sa classroom kung saan nagtuturo ang target namin na si Lisa at nagdodrawing ng kung ano sa pisara. Binalaan ng propesor ng zombie ang kanyang mga estudyante na pakinggan siya dahil hindi magiging madali ang paksa. Bilang tugon, nakatanggap siya ng isang kapas-palad na muing sound na walang katapusang umalangaw-ngaw sa buong opisina. Tinanong ni Sam ang kanyang kapareha kung alam niya kung bakit ang target nila ay nagsasanay ng mga zombie. Isang guro para sa mga patay. Nakakatakot. Ayon sa kagandahan, si Lisa ay isang isip ng isang ina at nakikita ang lahat ng mga batang babae sa madla na ganap na naiiba. Ganito niya nakikita ang lahat ng mga estudyante, na kumikinang ang mga ngiti at kumikinang ang balat sa liwanag. Hindi siya natutuwa sa dalawang hamak na iyon,
dahil ginugulo nila ang kanyang aralin, at iyon ay walang galang sa guro. Ang kanyang mga salita ay sinundan ng isang biglaang pag-atake gamit ang chalk. Dapat nilang iwasan, kung hindi, walang magandang mangyayari sa kanila. Naghinala siya ng malaking panganib dito. Ano kayang mangyayari sa kanya kung nabangga niya ang chalk point blank? Mabuti na lang at nakaiwas siya sa suntok, ngunit nataman lang nito ang kapitbahay sa likuran niya na muntik nang makalipad sa kanyang upuan. Kinilabutan siya, at agad siyang namutla dahil napagtanto niyang madaling pumatay ang burong ito. Samantala, tapos na ang aralin, at naghahanda na siya para pumunta sa kanyang opisina, sinabing hihintayin niya ang mga chatterbox. Umalis si Lisa sa opisina, at napagtanto ni Sam na ito ang perpektong pagkakataon para makuha niya ang lahat ng likido sa katawan mula sa patient zero. Si Inga lamang ang nagbabala sa kanya na hindi siya maaaring gumamit ng dahas laban sa kanya, dahil ito ay magtataas sa buong akademya sa mga tainga nito. Ang lahat ay humahantong sa katotohanan na kailangan niyang mapaibig si Mrs. Elizabeth sa kanya upang makamit ang kanyang layunin. Ayon sa unang plano ng maliit, lahat ay dapat na mapupunta upang mapainit niya ang puso ng malamig na reyna sa kanyang magandang mukha. Sa isip niya, nakita niya ang lahat ng kasiyahan ng planong ito, kung paano personal na magsasagawa ng mga karagdagang klase para sa kanya si Professor Lisa. Hinampas niya ang kamay sa mesa at sumigaw na hindi niya kayang paglaruan ang nararamdaman ng kanyang mahal na guro. Ngunit humingi pa rin siya ng tawad kay Ginang Elizabeth nang maaga na ginagawa niya ito para lamang sa kapakanan ng pagliligtas ng sangkatauhan. Ngunit alam ni Inga kung paano, sa sandaling natipon niya ang kanyang lakas ng loob at naisip ang lahat ng kasiyahan, upang sabihin na mayroon siyang pangalawang plano. Hindi niya kakailanganin ang planong ito. Pagkaraan ng ilang oras, makikita niya mismo ang kanyang matagumpay na pagbabalik. Nagkaroon ng katahimikan at kaguluhan sa mga silid ng guro. Obvious naman na matagal nang walang tao, or at least walang matino. Habang nagtatrabaho siya, patuloy na iniisip ni Lisa kung gaano siya kinakabahan at kung paano siya nawawala ng isang lalaki sa kanyang tabi, sabi niya. Bago pumasok, nagpakilala si Student Sam sa kanya at sinabing meron na. Samantala, ipinaalala niya sa kanya ang mga patakaran, na nagsasaad na ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng mga relasyon, ngunit hindi pinapayagang makagambala sa mga klase. Siyempre, naunawaan niya ang lahat, at sinabi na hindi niya ito kasintahan at may mahal siyang ibang tao. Ang maladyos na kagandahan ng propesor ay walang pakialam kung may gusto siya doon, ang kaalaman niya lang ang iniintindi niya. Ngunit ayaw niyang umatras, at bigla niyang hinawakan ang maamo nitong kamay na parang silk veil. At sa wakas sinabi niya ang mga salitang iyon, I like you, Professor. Dapat gumana ang kanyang mga agresibong diskarte sa panliligaw. Ngunit hindi ito nag-abala sa kanya. Hinailan niya ang kamay niya at sinabing, una, ako ang iyong guro. Pangalawa, ayoko sa mga hindi nag-aaral sa klase. Siya ay tumugon sa bilis ng kidlat na pinag-aralan niya ang kanyang paksa na may pusong puno ng kagalakan, at inilagay ang kanyang kaluluwa sa pag-aaral nito, upang malaman niya ang lahat ng kanyang mga salita. Mahigit isang beses na niyang nakita ang mga taong ganyan. Kaya kung iyon ang kaso, pagkatapos ay lutisin ang mga gawain na personal kong nilikha. Susuriin namin kung ano ang kaya mo, sabi niya. Umupo sa harap ng worksheet, tinanong niya kung nalutas niya ang lahat ng bagay na nararapat sa kanya ng halik. Nagpasya siyang hayaan siyang magsimula. Kahit papaano ay na-flatter siya dito, dahil hindi pa ito nangyari sa kanya noon. Ngunit hindi siya maaaring pangunahan ng isang mukha lamang. Oo, siya ay isang guro kung tutuusin. Samantala, mas nag-aalala si Sam. Tumutulo ang pawis ng kawalan ng pag-asa sa kanyang noo, at sa kanyang ulo ay hindi niya maintindihan kung anong uri ng mga tanong ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas mataas na matematika. Bigla niyang naalala ang sistema kung saan mabibili niya ang anumang gusto niya gamit ang mga puntos. Tinanong niya sina Archimedes, Gauss, Descartes, Lagrange, Pythagoras, at lahat ng mga natitirang mathematician sa lahat ng panahon upang bigyan siya ng kaalaman. Ngayon ang mga problemang ito ay laro ng bata para sa kanya. It's not for nothing na binilisan niya ng gusto ang pagsusulat. Hindi nakaimik si Lisa, nanlaki ang napakarilag niyang mga mata nang makita ang walang kapantay na bilis nito. Kumpiyansa siyang tumayo sa kinauupuan niya at ibinigay sa kanya ang lahat ng assignments niya na tiyak na ikinagulat niya.
Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kaisipan. Ito ay literal na lumampas sa lahat ng kanyang mga inaasahan sa pamamagitan ng ilang mga ulo. Ang bilis ay hindi kapani-paniwala, at lahat ay tama. Hindi na siya makabawi sa kanyang nakita. At hinawakan niya siya at idiniin ang mga labi niya sa labi niya, at nagtagpo ang mga ito. Ang pangunahing tauhang babae ay agad na nag-alab dito. Hindi siya sinunod ng katawan niya. Ni hindi niya magawang itulak siya palayo sa sarili niya. Bakit hindi ako makatanggi ng halik? Ano ba ang humihila sa akin sa kanya? Tanong niya, maaari ba akong tumanggi sa gayong matalinong tao? Nagpahiwatig na si brother ng magkasanib na hinaharap kung saan ang mga bagong isipan ng sangkatauhan ay isisilang mula sa kanilang mga jin. Hindi niya kayang gawin ang lahat ng ganoon kabilis. Hindi pa siya handa para sa isang mahalagang hakbang sa buhay. Ngunit hindi na siya nakinig sa kanya. Isang bagay lang ang kailangan niya, at iyon ang layunin na iligtas ang mga tao o iba pa. Pagkatapos ay may mga estudyanteng kumatok sa pinto at may ilang mga tanong na partikular para kay Propesor Lisa. Napagtanto niya na kailangan ng kanyang Sam na magtago dahil baka pagdudahan sila ng mga estudyante. Galit na galit ang bida. Anong uri ng mga katanungan ang maaaring magkaroon ng isang zombie? Gaano kahirap iligtas ang mundong ito, sabi niya. 2 zombie na estudyante ang pumasok sa opisina at lumapit sa kanya na may dalang napakahalagang tanong. Kung paano niya naiintindihan ang mga ito ay nananatiling lihim. Ngunit nais nilang maunawaan ang hindi nila naunawaan sa huling aralin. Agad siyang nagpasya na makipagtulungan sa mga batang babae. Well, anong mga tanong mo? Tanong niya. Sa ilalim ng mesa ay nagtaka siya kung gaano siya ka-impluwensya. Kung ano ang maaari niyang gawin upang kunin ang lahat ng bagay dito sa kanyang isip. Ngunit hindi ka maaaring tumutok sa ito lamang, at naisip niya na subukan ang kanyang bagong pamamaraan. Habang may ginagawa sa kanya ang kanyang kapwa-estudyante sa ibaba, siya ay nagpapaliwanag ng isang mahalagang paksa sa mga babae ng buong sipag. Ang kanyang diskarte ay gumagana ng perpekto, at ipinakita ng kanyang mukha ang bawat emosyon na maiisip. Naging interesado ang mga babae sa nangyayari sa kanilang guro. Samantala, kiniliti ng ating bida ang kanyang mga takong sa pamamagitan ng kanyang pumpitis, na iniisip na kahit na siya ay isang zombie, siya ay sensitibo pa rin. She tried her best to explain to her students that she was just feeling a little under the pero nanginginig ang katawan niya sa lahat ng oras, at hindi siya makapagsalita ng hindi umuungol at umuungol. Napuno siya ng init. Sa ganoong estado, hindi siya makapagtrabaho at sinabihan ang mga batang babae na pumunta, at haharapin nila ang isyu bukas. Pagkatapos ay lumabas ang mga dilag sa silid ng guro at binati ang propesor ng lahat na nararapat sa kanya. Dito ay tumingin siya kay Sam, hindi maintindihan kung ano ang ginagawa niya doon. Siya ay tumugon sa pagsasabing ang kanyang mga binti ay napakarilag. Hindi lang niya naiwasang ipaalala sa kanya na kailangan niyang maging kasintahan, ayon sa mga tuntunin ng taya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na hindi siya maaaring makipag-date sa isang mag-aaral, gaano man ito ka-Jose, at nakabuo siya ng isang bagong pagsubok para sa kanya, kung saan dapat itong maging hindi lamang isang palaisip, kundi isang sundalo. Gagawin ito, Anya, kailangan mo lang pumunta sa gym. Hihintayin kita dyan. Ipapakita ko ang aking sarili mula sa lahat ng aking pinakamahusay na panig. Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis pagkatapos ng lahat, sinabi na obligado itong lumapit sa kanya. Kasunod niya, sumigaw siya na hindi siya pupunta kahit saan, kahit na magmakaawa siya sa kanyang mga tuhod. All this time, hinihintay siya ni Inga sa entrance para malaman kung paano ang proseso at kung may mga problema. Sumagot siya na maayos ang lahat, at handa siyang gawin ang lahat para iligtas ang sangkatauhan, kahit mahirap paniwalaan. Kinumpirma niya ang mga sinabi ko. Hinding-hindi siya maniniwala sa ginagawa nito para sa kabutihang panlahat. Nang maglaon, sinabi ng kapatid na lalaki na gusto niyang ibalik ang pangunahing tauhang babae sa kanyang dating hitsura, na tila totoo sa kanya. At sa silid ng guro, hindi maalis sa isip ni Lisa ang pagpupulong na iyon. Naisip niya kung paano niya sinabi noong isang segundo na hindi siya pupunta kahit saan, at ngayon ay nagdududa na siya. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang maging matatag, maging isang halimbawa. Napasulyap siya sa sports building kung saan nakasindi ang ilaw sa salamin.
Wala itong ibang ibig sabihin kundi ang pagdating niya. Lumipas ang oras, at ang mga kamay ng orasan ay gumagalaw patungo sa gabi. Ang araw ay lumubog sa abot-tanaw, at ang lahat ng nabubuhay na bagay ay naghahanda para sa pagtulog. Kahit na sa ganoong oras, ang Ice Queen ay nagtrabaho ng walang pagod, at mahigit 6 na oras na ang lumipas. Muli siyang dumungaw sa bintana, kung saan nakita niya ang gusali at ang ilaw ay nakasindi pa rin dito. Anong sakuna? Bumagsak siya sa kwarto at sumigaw na nagtatanong kung nandoon pa ba ang estudyante niyang si Sam. Pagtingin sa kailaliman ng bulwagan, laking gulat ni Lisa sa kanyang nakita, na para bang hindi niya inaasahan ang ganito. Narito ka, Elizabeth. Alam kong darating ka. Anong klaseng pagsubok ang gagawin mo ngayon para maging lalaki mo ako? Paulit-ulit na sinasabi nitong chatterbox. Kinuha niya ang malapit na basketball at hinamon siya na mag-shoot ng 100 three-pointer. Napangiti siya ng mayabang at sinabing hindi ito magiging madali, ngunit para sa kanyang kapakanan, handa siyang magputol ng mga bundok. Pagkatapos ay inihagis niya ang bola at inihayag ang premyo, anuman ang gusto nito sa kanya. At sa kaibuturan niya, alam niyang kahit si Stephen Curry ay hindi magagawa iyon. Sa katunayan, siya ay lihim na nagsasanay sa loob ng 2 taon at maaaring magpakita ng isang bagay na lubhang kawili-wili. Pero totoo naman, sobrang galing ng ball handling niya, may maipapakita pa siya. Para siyang bata sa harap ng kaklase niya na nahihiya nang sabihin niyang i-on ang music. Dito ay hindi niya lubos na naintindihan kung ano ang kinalaman ng pagsasayaw dito at kung sila ay matatawag na pagsasayaw. Samantala, ibinabato niya ang 13 bola. So far maayos naman ang takbo ng lahat. Sa bilis na ito, ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay. Ang 14 na bola ay perpektong lumipad din sa ring. May mga manlalarong tulad niya sa NBA. Isa pang hagis, sa pagkakataong ito ay mula sa likuran, at muli ay hindi niya pinalampas. 88 three-pointer, at hindi man lang siya pilit, umiskor sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang tagumpay ay kanya, ang 100 na hit sa 100. Natupad na naman ng ating bida ang mga kondisyon ng propesor. Hindi ito naging madali sa kanya, na para bang nakalaban niya ang isang pulutong ng mga zombie sa akademya. Matapos ang gawaing ito, naramdaman niya ang isang suntok sa kanyang puso, na nagsimulang tumibok ng pabilis. Nai-imagine na niya ang kanilang tagsibol, kapag namumukadkad ang mga cherry blossom, ang mga dahon ng rosas ay kumakalat sa mga tile ng simento, habang sila ni Sam ay magkahawak kamay na naglalakad. Ang pakiramdam ng kabataan at katangahan ay pumuno sa kanya, isang pakiramdam ng nagising at mabagyo na pagnanasa. Bata na naman ba talaga ako? Maaari ba akong maglakad ng magkahawak kamay kasama ang isang gwapong binata at isipin ang isang hinaharap na magkasama? Tanong ni Lisa sa sarili. Napansin ng kapatid na lalaki kung paano siya nakatingin ng may pag-iisip sa kalawakan at nagtanong kung bakit siya nag-iisip. Hindi siya nagdalawang isip, at inilatag ang lahat ng gusto niyang puntahan sa akademya kasama niya, manood ng mga pelikula, maligo sa iisang bathtub sa hotel, at mag-isip ng hinaharap na magkasama. Napansin niyang labis siyang nag-aalala, at sa ganitong estado ay sinabi niya ang lahat ng nasa isip niya. Napalingon si Lisa sa kahihiyan, at sinabi sa nanginginig na boses na hindi naman ganoon ang lahat. Lumapit sa kanya ang gwapong lalaki at pinaalala ang pangako nito. Kung tutuusin, nakumpleto na niya ang kanyang 100 three-pointers. Ngayon ay siya na. Ang pangunahing bagay para sa kanya ay wala sa mga guro o estudyante ang nakakaalam nito. Isang bagay lamang, ngunit ito, gayunpaman, ang nangyari na hindi niya alam kung nagmamalasakit siya sa pagkakaiba ng edad, dahil tatanda siya habang lumalaki siya. Noon niya tinakpan ang bibig nito gamit ang daliri, na nagpapahiwatig na hindi na siya dapat magsalita ng ganoon. Totoo ang lahat. Para sa kanya para siyang alak, lalo lang gumanda sa bawat taon na lumilipas, at kasama niya ay parati niyang 18 ang edad. Biglang umalangaw-ngaw ang hiyawan ng zombie sa courtyard ng akademya, na tanging si Lisa lang ang nakakaintindi. Tumingin siya sa gilid at sinabing may mga sumisigaw at tumatawag ng tulong, ngunit malinaw na walang narinig si Sam at nagtanong kung siya ay nagkakamali. Ang pangunahing tauhang babae ay tumalon mula sa kama at tumakbo upang tulungan ang mga bata, ngunit sa kaibuturan ay napagtanto ni Sam na wala siyang narinig.
Nagkaroon ng kaguluhan sa kalye. Mabilis na tumakbo ang mga babae habang may humahabol sa kanila. Ang isa sa mga batang babae ay nahuli sa kadena ng hindi kilalang tao. Ano ang naghihintay sa ating bida? Ang pangangaso para sa mga mag-aaral ay pinamunuan ng isang punong guro ng zombie, na sa buhay ay gustong-gusto na kutsain ng mga mag-aaral, at ang kapalaran na ito ay dinala sa estadong ito. Hindi makapaniwala si Lisa sa sinabi niya. Ang direktor ng kanyang akademya ay binubuli ang mga estudyante. Gaano kakilakilabot. Sa kanyang mga mata ay ganoon na nga ang lahat nang matanggal niya ang kanyang salamin na kulay rosas. At makikita niya ang kakilakilabot na ito, napakaraming oras na nawalan siya ng pagsasanay sa mga walang utak na nilalang na hindi man lang makapagsalita. Ang katotohanan ay lumitaw sa kanyang harapan, isang bagay na hindi pa niya nakikita noon at matagal na niyang ginugol. Hindi ba talaga ako tao? Tanong niya sa sarili. Ang malaking lalaki ay patuloy na binugbog ang estudyante, paulit-ulit na ang isip ng ina ay malakas, ngunit natanggap niya ito. Hindi niya naisip kung paano maghanap ng bagong target para sa parusa bago niya ihagis ang kadena sa propesor. Siya ay walang mukha, takot ang humawak sa kanya, at hindi siya makatakas sa pag-ataking ito. Ngunit hindi niya dapat kalimutan ang tungkol sa kanyang minamahal, na palaging tutulong sa kanya sa mahihirap na oras. Ang direktor ay hindi nag-aaksaya ng oras at hinuhuli ang mga darating sa kanya. Kung professor, kukunin niya. Kung gwapong lalaki, kukunin niya. Itinapon niya ang kanyang talam sa isang tabi. Walang awas sa kanya, kahit gaano pa siya kagwapo. Gusto ng matabang babae na ito ang parehong bagay tulad ng lahat ng mga zombie na babae. Gusto lang nilang lahat na sumanib sa kanya. Hindi niya gustong magkaroon ng anumang bagay sa gayong halimaw, at agad na sinabi na naglalakad siya ng bacon na hindi kailangan ng sinuman. At pagkatapos ay dumating ang isang malakas na suntok sa tiyan, na malinaw na hindi naging sanhi ng maraming pinsala sa kanya. Parang tumatagos ang kamay sa masa na hindi man lang nakalaban. Hindi kukonsintihin ng principal ang isang estudyanteng lumalaban sa kanya. Ipapatumba niya siya at paalisan sa bargain. Ang gwapong kapatid ay nasa malaking panganib sa ilalim ng anino ng isang higanti, ikatlong ranggo na halimaw na gustong sumanib sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang isang suntok mula kay Lisa, na nabigla sa kanyang mga kakayahan. Alam ni Sam kung sino ang makakasama. Namangha siya sa lakas ng kapareha na hindi man lang makapagsalita. Nagawa ng zombie teacher na maghagis ng ganoong bangkay sa malayo at sa mahabang panahon, hindi matutuwa ang kalaban dito. Hindi siya nag-atubiling, ilang segundo lang ay natauhan siya at idirekta ang kanyang pag-atake sa kanya. Duguan ang bayani, ngunit hindi niya mapigilan ang paghanga sa Diyos ang si Elizabeth, na yumanig sa lupa. Ang aming Scarlet Witch ay kahanga-hanga. Ang kanyang kagandahan ay walang kapantay at ang kanyang pagkatao ay simpleng salot. Simpleng bagay, ang kanyang tingin ay kumikinang na parang ruby. Wala siyang pakialam kung sino ang kanyang mga estudyante, mga tao o mga zombie. Palagi niya silang pinuprotektahan at hindi niya hahayaang masaktan sila. Sa sandaling hinailan niya ang kadena, naputol ito. Muling sumugod sa direktor ang mandirigma sa takong, habang hindi niya inaasahan ang walang kapantay na bilis. Ang lakas ay napakahusay, isang mahusay na pag-atake at siya ay pinalipad. Ang impact ay nag-iwan ng malaking dent, na nagpagalit sa galit na punong guro. Buong lakas na sinubukan ng babaeng matabang ipaunawa sa kanya na hindi niya ito mga estudyante. Hindi ito ang mga bata na nakaupo sa kanyang mesa at nakikinig sa kanya sa klase. Ito ang mga halimaw na handang gawin ang lahat para matugunan ang mga pangangailangan ng masamang virus. Wala siyang masabi bilang sagot, kaya nanatili siyang tahimik. Ngunit ang matandang babae ay nagsasabi ng totoo at walang iba kundi ang katotohanan. Pero ayaw niyang tumigil. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanya na niloloko lang niya ang sarili niya. Ang pag-atake ay sinundan ng isang mass chaining ng mga babaeng estudyante, na lahat ay naging alipin ng punong guro. Puno ng galit ang mukha niya. She growled na wala siyang pakialam sa original virus niya. Ayon sa kanya, ang buong paaralan, lahat ng mga estudyante, lahat sila ay naririto para pakainin siya, para bigyan siya ng bagong lakas. Ang lakas na ito ay masyadong kahanga-hanga. Sa salamin na kulay rosas ay nakita niya ang mabait na direktor,
ngunit sa sandaling ipinakita ng matabang babae ang kanyang tunay na mukha, nagbago ang kanyang isip. Naunawaan niya kung ano ang ugali ng punong guro sa mga mag-aaral, sa kanyang mahal at minamahal na mga mag-aaral. Ang pangunahing tauhang babae ay hindi magpapatawad o hahayaan na hindi ito mapaparusahan. Ito ay hindi para sa wala na siya ay naglalagay ng gayong kapangyarihan sa kanyang mga suntok. Umiinit ang laban. Ang punong guro ay tumatanggap ng suntok, at bawat isa ay nagpapalipad sa kanya sa iba't ibang direksyon. Ang matabang babae ay hindi man lang nakakaramdam ng sakit, ngunit sa kabaligtaran, sigurado siya na sa kanyang bagong lakas, walang makakatalo sa kanya. Ngunit hindi siya nag-iisa at walang sinabing ganoon, sabi ni Lisa bilang tugon sa mayabang na punong guro. Kaagad pagkatapos ng mga salitang ito, isang bayani ang lumitaw sa kanyang likuran, na nakatutok ang kanyang kapangyarihan sa kanyang kamay. Sa kanyang mga kamay ay lumitaw ang hawakan ng maalamat na martilyo ng liwanag, na dapat ilibing ang undead na 6 na talampakan ng lalim. At ito pala, isang suntok lang ang yumunig sa lupa at naging guho ang kalye. Tinakpan ng babae ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay upang protektahan ang kanyang sarili mula sa alikabok na tumataas sa ibabaw nila. Nahihirapan pa rin siyang gamitin ang martilyo dahil masyado itong tumatagal ng kanyang lakas. Pagkatapos, nauna siyang bumagsak sa dibdib ni Elizabeth, at wala na itong panahon para intindihin ang nangyari sa kanya. Isang pamilyar na boses ang lumitaw mula sa kanyang likuran at sinabi sa kanya na siya ay nahimiti dahil sa pagod. Ang kakilala na ito ay isang maliit na batang babae na nagsabi na isang propesor lamang ang makakatulong sa kanya. Nagulat siya kung paanong siya lamang ang makakatulong sa bata, kung paano ito dapat gawin. Ipinahiwatig niya na ang kanyang dugo ay naglalaman ng mga selula ng ina na nagpapakain sa mga zombie ng enerhiya, at ang batang lalaki ay bahagyang nahawaan ng virus. Well, paano ko siya matutulungan? Ano ang dapat kong gawin? Paano ko siya haharapin? Paulit-ulit na tanong ni Lisa. Lumapit siya at nagsimulang bamulong kung ano at paano siya tutulong. Agad na malinaw kung ano ang sinimulan niyang ipaliwanag doon. Sumigaw siya na hindi pa siya nakakagawa ng ganito, at wala siyang ideya kung ano o paano ito gagawin. Tuluyan nang ang nadismaya ang dalaga. Well, matutulungan siya nito. Lumipas ang oras, at naiwan si Lisa na nakasando lang, ngunit hindi siya handa sa naghihintay sa kanya. Tinanong niya si Inga kung paano niya ito gagawin kung wala siyang malay. Sumagot siya na ito ay totoo, ngunit naramdaman niya ang lahat. Dahil iyon ang kaso, handa siyang gawin ang lahat para iligtas siya, aniya, at tumingin sa kanya ng may bigat na ekspresyon. Inikot ng maliit ang folder at nagsimulang sumigaw, itinuro ang dapat gawin ng propesor, at dapat niyang simulan sa isang halik na puno ng pagmamahal. Napahiyaw siya dahil hindi niya gusto ang katotohanang nasa ganoong lugar sila at nasa ganoong posisyon, at si Inga ay nakaupo doon na parang direktor ng isang kaina-hinalang pelikula. Pagkatapos, syempre, inilapit niya ang kanyang mukha sa bayani. Ang kanyang buong katawan ay nasusunog sa pag-asa sa sandaling ito, kaya't ang kanilang mga dila ay magkakaugnay. Lalong naging awkward ang sitwasyon. Ang gwapong lalaki at ang guro, pagsasamahin sila ng tadhana. Siya lang ang hindi lubos na naiintindihan ang nangyari. Magkadikit ang kanilang mga dila, bagamat wala siyang malay. She almost went for another kiss, not understand why hindi pa rin niya idinilat ang mga mata niya. Ayon sa kanya, ito ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng isang simpleng reflex, tulad ng pagpindot sa iyong tuhod, kailangan mong magpatuloy sa susunod na hakbang. Hindi lumipas ang isang sandali bago narinig mula sa opisina ang mga iyak at buntong hininga ng mahal na propesor. Lumipas ang 2 oras, at saka lang naubos ang aming 0 na pasyente pagkatapos ng mabagyong oras. Na-inspire si Inga sa kanya, habang nagtitinda ang ina. Aalis na sana siya sa banyo, ngunit sa huli ay idinagdag niya na sinubukan niya ng husto at dapat ay ayos lang siya. Ang guro ay tumawid sa sarili at nanalangin na ang lahat ay maging eksakto sa sinabi ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid ni Sam, kung saan siya nakahiga, at wala siyang masabi sa kanya. Bigla din niya itong sinipa sa ulo para tumigil na siya sa pagpapanggap. Ngumiti siya at nagpasalamat sa pagtulong sa kanya, at hindi sinasabi sa kanya na may malay siya.
Pagkatapos ay tinanong niya kung kumusta ang kanyang mga likido sa katawan. Hindi ako nag-aksaya ng oras, sabi niya, at naglabas ng isang prasko na may likidong iyon, at idinagdag na ang mga selula ng ina ay kamangha-mangha sa kanilang epekto. Nag-inject lang siya ng kaunti at sinabing ilang sel lang ang maaaring humantong sa pinsala. Makakagawa sila ng napakagandang epekto na binabago siya nito mula sa isang brat tungo sa isang primera klaseng kagandahan. Nakaramdam siya ng awkward tungkol dito, na nagpaalala sa kanya ng kasunduan, mabuti, kung nakakita siya ng mga sample ng maternal cell. Napansin ni Inga ang kanyang hindi kapani-paniwalang pressure. Wala siyang pakialam. Ganun siya sumiklab. Hindi niya talaga maintindihan kung paano niya ito makakayanan kung katatapos lang niya kay Lisa. At siya, puno ng kapangyarihan, ay nagsabi sa kanya na huwag nang magsabi ng ganoong bagay sa isang lalaki. Masyado lang siyang masaya na tinanggap ang hamon ng gayong kagandahan at agad na tumawag sa sistema para humingi ng tulong. Isang misteryosong bote ang lumitaw sa kanyang mga kamay, na, ayon sa mga istatistika, ay dapat na ibalik ang lahat ng lakas ng ating bayani. Wala siyang balak mag-antala at nagsimulang lunukan ang likido ng may partikular na katakawan. Ininom niya ang bawat huling patak nitong tubig na nagbibigay buhay, na dapat magbigay sa kanya ng maraming lakas. Ito ay hindi kapanipaniwala, ang kapangyarihan ay napakalaki sa kanya. Naghubad pa siya pagkatapos, nagkaroon ng sobrang lakas. Si Inga ay namumula nang makita niya ang gayong tanawin, at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, na sinasabi na ito ay imposible sa siyensya. Ang kapatid na lalaki ay walang kabuluhang sumagot na ang batang babae ay patuloy na nagbabago ng kanyang anyo at may sinasabi sa kanya tungkol sa agham. Hindi na siya nakatiis. Nais ni Inga na mabilis na magsagawa ng isang napakalaking eksperimento dahil hindi pa siya nakakagawa ng katulad nito dati. Sa katunayan, hindi inaasahan ng bida na ito ang kanyang unang pagkakataon, ngunit tinanong pa rin niya kung paano niya nagustuhan ang eksperimentong ito. Ang mga tanong na ito ay nagpagalit sa kanya, at hiniling niya sa kanya na huwag sirain ang kanyang kalooban, ngunit sabihin sa kanya kung sino ang mas mahusay, siya o si Lena. Hindi niya ito masabi ng diretso, ngunit kung pumayag ito sa kanyang kapatid, ikumpara niya ito sa totoong oras. Iyon ay isang magandang ideya, aniya, at nagtanong kung ang dahilan kung bakit siya mabilis na gumaling ay dahil siya ay nahawahan. Ngunit hindi ganoon kahalaga. Ang pangunahing tauhang babae ay tumakbo sa bintana at napansin ang isang bagay na nakakatakot, pagkatapos ay tinawag si Sam. Tulad ng nangyari, ang lahat ng mga batang babae ay bumalik sa kanilang hitsura, at wala ng mga zombie na natitira sa akademyang ito. Ang lahat ay humahantong sa katotohanan na ang mga maternal cell ni Lisa ay direktang naka-impluwensya sa virus at nabago ito. Sa bilis na ito, mangolekta sila ng higit pang mga sample at talunin ang virus. Hindi na niya hihintayin ng sinuman, sinabing nakaupo sila doon at pinapunta siya upang gisingin sina Lena at Lisa, at pagkatapos ay pag-usapan nila ang plano. Makalipas ang ilang oras, nananaginip ang aming kagandahan, ngunit parang malapit na siyang magising. Hindi niya sinasadyang matulog ng mas maaga, ngunit hindi niya napansin kung paano siya nawala ng malay. Biglang pumasok si Sam sa kwarto para makita ang isang nakahubad na Lisa. Binati siya ng magandang umaga at tinanong ang kanyang kalagayan. Natakot ang guro at sinabihan siyang maglagay ng isang bagay sa kanyang sarili, bagamat wala siyang kahit isang thread, na napansin niya syempre. Sa puntong ito, namula siya at sumigaw na huwag tumingin sa kanya ang pervert. Nanatili siyang tahimik sa sandaling ito. Wala siyang masabi. Hindi pa rin siguro siya makaget over nung gabing iyon. Nagpa siya ang bayani na matuwa sa kanya. Nagtanong kung ano ang hindi niya nakita doon, ngunit dumating siya sa punto na pagkatapos ng gayong paningin ay kailangan niya ng tulong sa isang hindi kasiya siyang bagay. Hindi na niya maulit ang mabagyong gabing iyon, dahil ang mga estudyante niya, pwede silang pumasok, in short. Pinutol niya ito, gustong sabihin na tutulungan niya ang kanyang mga estudyante kung tutulungan siya nito sa mahirap na sitwasyon. Hindi makapaniwala si Lisa sa kanyang narinig. Kung matutulungan niya sila, matutulungan siya nito hanggat gusto niya. Kung gayon, hindi ka aalis sa kama hanggat hindi ka tumatanda, sabi niya, nilock ang pinto. Biglang pumasok ang mga batang babae sa silid, sa hindi inaasahang pagkakataon, ligtas, buhay at maayos.
Isang tiyak na kagalakan ang lumitaw sa mukha ng propesor, na hindi niya mapigilan. Ang kanyang mga estudyante ay gumaling. Iyon ang kailangan para sa kaligayahan. Hiniling niya sa lahat na lumapit upang makita ang tunay na sila, bago ang katapusan ng mundo. Ngunit biglang tumakbo ang lahat kay Sam, kung saan sila humingi ng tulong, upang masuri niya sila ng maayos. Ang bayani ay nagsimulang tanggihan ang mga batang babae, na sinasabi na siya at si Professor Lisa ay protektahan ang lahat. Ngunit hindi siya natuwa sa mga sinabi ng mga babae. Ngunit hindi siya natutuwa na tiyak na may ginawa ito sa kanyang mga estudyante. Ito ay hindi para sa wala na sa kanyang mga mata ay nakikita niya ang mga dahilan upang patayin siya. Agad niya itong hinabol para masigurado na nakukuha niya ang nararapat, kahit sinubukan niyang humingi ng tawad. Samantala, pinagmamasdan sila ni Lena habang humihit-hit ng sigarilyo. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na makukuha niya ang puso ng paksa. Agad na lumapit sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid na babae at nagpas siyang matuwa. Sinabi na bago pa man sumapit ang umaga, nagseselos na si Lena. Walang pakialam na sagot niya, sa pagsasabing hinding-hindi siya magseselo sa babaeng ito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Inga kung tutol ba siya kung kunin ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ang kanyang anak. Dito ay hindi siya matiis ni Lena, at hinawakan ang kanyang kamay, itinuro sa kanya na ginagamit lamang niya si Sam, at hindi niya kayang mahalin ang mga tao sa prinsipyo. Hindi mahalaga sa kanya kung mahal niya siya o hindi, pangalawa lang iyon. Ang mahalaga sa kanya ay makaganti sa nakababata dahil sa pagsira ng kanyang pagkabata. Walang bakas ng awa o lungkot sa mukha niya, ngunit sa kaibuturan, ang malamig na dugo na si Lena ay maaaring maging lubhang mahina. Ngunit ito ay kinakailangan upang makarating sa punto. Tumakbo si Samantha sa mga nurse upang bigyan ng babalaang tungkol sa pag-load ng pangalawang file tungkol sa zero ng pasyente. Pagkatapos ang bayani ay nakakuha ng mga bagong card na may mga batang babae. Ang una ay ang 4 na bituin na si Lena, na may mataas na kaalaman sa kimika. Pagkatapos ay lumitaw ang aming Reyna Lisa, na mas mataas ng isang ranggo at may kakayahang kontrolin ang mga zombie, na maaaring magamit. Sa lahat ng oras na ito, sinubukan ni Sam na ipaliwanag sa propesor sa takong ang tungkol sa layunin ng pangangaso sa kanya, tungkol sa mga zero na pasyente at mga selula ng ina. Ipinaliwanag niya kung paano niya naunawaan ang lahat, na mayroong 3 zero na pasyente sa mundo na may mga maternal cell. Kinumpirma ng batang lalaki ang kanyang mga salita, sinabi na ang lahat ay totoo, at iyon ang dahilan kung bakit niya makontrol at maibalik ang mga zombie. Pagkatapos ay lumapit si Samantha at taos-pusong humiling sa kanya na tumulong, dahil sa tulong niya, mailigtas nila ang mundo. Kung gayon, sabi ng dalaga, tutulong ako, alang-alang sa sangkatauhan, kapayapaan, at mga minamahal kong estudyante. Samantala, nakatayo si Inga sa computer at naghintay para sa pag-download. Kung paniniwalaan natin ang kanyang mga salita, naging maayos ang lahat. Isang batang babae ang lumitaw sa screen na kahawig ng isang mang-aawit o isang idolo ng milyon-milyong. Sa hindi inaasahan ng lahat, nakilala ni Lisa ang dalagang ito. Maging siya mismo ay nagulat dito. Ang pangalan niya ay Betty. Hindi siya kilala ni Sam, na natural. Pagkatapos ay sumagot ang propesor na siya ay isang sikat na pop singer na kamakailan lamang ay nakakuha ng katanyagan. Halos lahat ng estudyante ay mga tagahanga niya. Sa sandaling iyon, nagulat siya sa katotohanan na ang idolo ng milyon-milyon ay nagpunta para sa isang eksperimento. Bakit ganoong panganib? Tumugon si Inga sa pagsasabing noong panahong iyon ay lumala ang kanyang kanser sa lalamunan, at upang mailigtas ang kanyang karera, gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Ang bagong virus ay naging kanyang kaligtasan, tulad ng nangyari noong siya ay nasa tuktok ng kanyang katanyagan. At sa gitna ng katapusan ng mundo, dapat ay ang kanyang pinakahihintay na konsyerto, kung saan ang lahat ng mga stand ay napuno ng mga zombie. Dahil kayang kontrolin ni Lisa ang mga zombie sa ilang lawak, inutusan siya ni Inga na pumunta sa konsyerto ng kanyang paboritong idolo upang ayusin ito. Wala siyang pakialam kung hindi dahil sa kanyang mga estudyante at sa akademya na nangangailangan ng pagprotekta. Wow! Ang stadium para sa isang konsyerto ay napakalaki. Sa tingin ko ay maaaring sorpresahin tayo ni Betty. Sa mga poster, napakaganda niya.
Ito ay hindi para sa wala na ang lahat ay mahal na mahal siya, at naghihintay para sa sandali upang marinig ang kanyang boses. Hindi nagtagal ang dalaga at sumama pa rin kay Sam sa misyon, kung saan binalaan niya ito na paprotektahan niya ito sa anumang panganib. Ngunit para sa mag-asawang ito, ang lahat ay hindi magiging simple. Agad silang sinalubong ng isang pulutong ng mga babaeng zombie na nakakaamoy ng isang lalaki mula sa milya-milya ang layo. Pagkasabi niya noon ay lumitaw na ang mga nilalang. Anong malas, sabi niya. Well, so be it, haharapin niya sila. Pero mas alam ng partner niya kung paano magsorpresa. Iginalaw niya ang kanyang kamay patungo sa mga babae at sinigawan silang tumigil. Sinunod nila siya ng walang tanong, at tumigil ang mga zombie, kahit na hindi na kailangan para dito. Nagawa niyang sorpresahin siya, dahil hindi niya inaasahan ang ganito mula sa kanya, na magagamit niya ang kontrol ng zombie. Kinumpirma ni Lisa ang kanyang mga salita, sinabi na ito ay totoo, ngunit ang kapangyarihan ay hamina nang mas malayo sila sa akademya. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung napakaraming zombie. Hindi siya sigurado tungkol sa huli, dahil maraming oras ang lumipas mula noong epidemya, at pagkatapos ay kinaladkad niya ang kanyang sarili sa stadium. Maaaring maswerte sila kung hindi napuno ng mga tagahanga ang stadium. Ngunit ang salari ng buong kaganapan, ang kanyang matamis na boses, ay tunay na kaakit-akit. It's not for nothing na marami siyang fans. Sigurado siyang magkasama silang handa na sumigaw hanggang madaling araw. At kaya pala, natuwa ang mga tao, hinahangaan ng mga babae ang kanyang kagandahan, boses, karisma, at kumpiyansa. Mas malakas ang hiyawan ng mga tao kaysa sa Betty namin. Dinig na dinig ang kanilang mga hiyawan sa labas ng stadium. Ang misyon na ito ay magiging mas mahirap, dahil ang sitwasyon ni Betty ay katulad ng kay Lisa. Naikinintol nila ang kanilang paraan ng pamumuhay sa kanilang sarili, at ang kanyang mga tagahanga ay halos mga buhay na tao. Hindi niya alam kung paano kumilos, dahil ang isang harapang pag-atake ay hindi haantong sa anumang mabuti. Nagpasya siyang kumilos kaagad, nang hindi itinatago ang kanyang mga intensyon, upang ipaunawa sa kanya ang tunay na katotohanan, tinanggal ang kanyang kulay rosas na salamin. Samantala, sa dressing room, ang napakarilag na si Betty ay pumipili ng damit para sa kanyang sarili. At mas mabuting gawin niya ito ng mabilis, dahil ang mga tagahanga ay hindi maghintay. Ngayon lang siya matagal nang naghihintay ng ibang tao, at hindi ito fan. Ito ay ang aming bayani, na ginawa ang kanyang sinabi, palihim na pumasok sa kanyang dressing room. Laking gulat niya nang may pumasok na lalaki sa kanyang sagradong lugar at kung paano niya ito nagawa. Sumagot siya na hindi niya ito fan, at hindi pumunta rito para tingnan ang kanyang alindog. Gusto niyang ipaliwanag ang katotohanan kung saan siya tinatakasan. Sinundot niya ito sa noo gamit ang kanyang daliri, sinabi na siya at ang kanyang mga tagahanga, lahat sila ay mga zombie. Gumising ka, tanga. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mapang-akit ng ngiti, ito ay kahit papaano nakakaalarma, na parabang ang buong sitwasyong ito ay para sa kanyang kalamangan, na parabang ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Ito ay hindi kapanipaniwala, naiintindihan niya ang lahat sa simula. Naiintindihan niya na ang kanyang mga tagahanga, siya mismo, ay mga nilalang na uhaw sa dugo. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pag-awit ng kanyang mga obra maestra sa kanila. Hindi niya maintindihan, tulad ng hindi namin, kung bakit nandito pa rin siya, napagtanto ang lahat ng ito. At para sa kanya, ito ay isang tunay na tagumpay. Nagsimulang mas mahalin siya ng mga tagahanga. Mas maraming atensyon, mas maraming merito, at walang humaharang sa kanya. Hinarang ng ibang kalahok ang kanyang pagtingin. Kinuha nila ang halos lahat ng kanyang kaluwalhatian, na ikinainggit niya sa kanila. At nasaan na sila ngayon? Wala sila doon, natutuwang sabi ni Betty. Ngayon ay isa na siyang solo artist. Sa kanya lang ang mga fans. Walang ibang tao sa stage na makikialam. Tiyak na mas matalino siya kaysa sa mga walang utak na zombie na ito, at mas mabuting umalis na siya rito. Bagaman, kung fan niya ito, pinutol siya ni Sam. Hindi na niya hinintay na matapos magsalita ang mayabang na singer at sinabing hindi niya ito mga fans. Inukupa nila ang buong stadium dahil may mga maternal cell siya. Ang mga salitang ito ay hindi kailanman naantig sa kanya. Hindi siya tumatanggap ng mga batikos dahil naniniwala lamang siya sa pambobola,
At lahat ng kanyang mga kaaway ay nais lamang na alisin ang kanyang kasikatan. Ang mapagmataas na dilag ay nagpasya na isara ang bastos na lalaki ng minsan at para sa lahat at pinindot ang isang kakaibang pindutan sa isang kakaibang remote control. Biglang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang butas na ito ay hindi kapani-paniwalang malalim. Ano kayang meron doon? Anong patay tanga? Oh, sasayaw ka sa himig ko, sabi ng bida.